So, pakailamero po ba ako mga amigo? Pasensya na po pero alam ko po kasi yun yung tama talaga. Na hindi pa paano i-prepare ng maayos at malinis. Si Elvis, cuando tú para preparar de pollo, poner ingrediente, mas mejor po na tú tiene ropas. So mga amigo, magandang hapon po sa lahat. Nandito po si ang ating part-timer na si Pasensya. At ngayon po ay magluluto po tayo. Ayan, meron ditong maraming manok. Tatlo ito na manok at dapat ano to breast chicken. Kaso wala naman ng mabiling breast chicken kaya ito na lang. So, ngayon po ang simula ng ating negosyo slash feeding program. Ayan. Dahil po nagbigay na po tayo ng pagkain, ay ng pera kay Tia Celsa at kung ano po yung mauubos ng mga bata dito ay babayaran po natin si Elvis. Ganun po. Pero ang mag-prepare po si Pasensya, si Chamame. Tapos si Elvis po kasi ay nandoon po sa may kabilang pwesto. Kaya po pupunta-punta lang po si Elvis dito. Pero lahat po ay magtutulong-tulong kasi marami pong ipe-prepare ngayon. Ayan. Magtutulong na po si Tia Celsa at saka si Pasensya. Ayan po mga amigo, nagpe-prepare po sila para po iluto yung chicken pastil. Yun po si Elvis. Nagpe-prepare din po siya para sa kabilang pwesto ng kanyang iluluto. So, ayan, hinihimay na po ni Pasensya ang manok at saka ni Tia Celsa. So, napakasarap po nitong pastil mga amigo. May kanin ka na, may rice ka pa. So, ayan po. Ito kasi yung first day na magpapakain po sila Chamame sa mga bata dito. So, kumuha si Chamame ng mga listahan ng mga bata kung sino yung mabibigyan ng sa feeding program. So, halos naman lahat ng bata okay lang pumunta, sabi ko kay Chamame, at kung ano yung magagastos ay yun yung aking babayaran. Babayaran namin ng 5 Pilipino. So may feeding program na po tayo mga amigo, ay meron pa pong negosyo. So anytime, kahit sino po ay pwedeng kumain ng mga bata po. And then yung mga iba po mga amigo ay hindi naman kasi nagpupunta. At yung iba po ay bibili. Yun. Bibili, yung iba okay lang din bumili. So may mga tinda pa, hindi lang naman ito. Pero itong ipe-prepare nila Tia Celsa sa mga amigo ay ito po yung para sa ibebenta at saka sa feeding program. So ayan. So ayan po mga amigo, may tinuturo po ako kay Elvis na recipe para po sa manok. So hindi pa niya ito alam kaya sabi ko sige, maituro ko sa kanya baka sakaling pumatok. And then ayan po mga amigo, meron ditong legs ng manok, pinaghiwalayin niya kasi iba ang bentahan Yung iba gusto legs lang, iba pakpak. So ayan po mga amigo, ito yung i-mix namin sa chicken. Ayan. Dito natin ginagawa kasi pag sa labas kasi nakikita ng mga kapitbahay. Ayan. So ayan, ang sabi ko kay Elvis, masarap din yan pagka ito yung pinaka breading. Tapos lalagyan pa ng harina kapag na-mix. So malasang malasa yan. Ayan po mga amigo. So ayun po mga amigo, naglagay kami ng secret ingredients po para po sa manok na ito. And then pagkayari lalagyan ito. So hindi ko na po sasabihin mga amigo. At ang kulit po talaga ni Elvis, sabi ko kapag nagtitimpla, wala dapat nakadamit, tapos dapat nakatanggal ang bracelet. Ewan ko ba? So lagi ko sinasabihin si Elvis kapag nagtitimpla, dapat nakadamit, tsaka tanggalin yung mga bracelet tsaka relo. Okay na naman nakamayin, kaya lang dapat talaga walang bracelet. Ayan So ayan po mga amigo, ganyan. Tapos pagka yari po ay ano na sa harina to. Sa harina na may paminta, tapos may paprika tsaka asin, tsaka kaldo. So ibang timpla naman po ito mga amigo. Kasi yung dati po ang nilalagay ko po ay
asin, paminta, paprika, ganun po. Tapos may itlog. Ito naman po ay ganun din, kaya lang naglagay po tayo ng ibang ingredients na naglagay po tayo dito ng ng bawang, sibuyas, at saka yung ito, papakita ko sa inyo. Ayan, meron tong kamatis mga amigo, kamatis, sibuyas, bawang, tapos sili. So para po may lasa. Tapos binlender po hanggang sa maging na lang siya. Ayan. Parang paste na lang siya. Tapos ito po yung titimpla. Ganyan po. So ayun po mga amigo, nasabihan ko si Elvis kasi sabi ko dapat sa titimpla dapat nakadamit. Sabi ko sa kanya kasi pinapawisan. So sinabi ko naman ito ng sa maayos na pamamaraan. Kasi nakita ko po mga amigo na naka-bracelet tapos pinapawisan at tapos naghahalo. Sabi ko sa kanya maganda, sabi ko para sa titimpla, sabi ko nakadamit ka, tapos okay lang yung nakakamay kasi talagang ganun, basta maghugas lang ng kamay, dapat ka ako malinis, sabi ko sa kanya. Pero sabi ko naman sa kanya huwag sasama yung loob niya. Sabi ko dapat linisin mabuti, kagaya niyan, tingnan nyo, after niyang maanuhan, sabi ko sa malinis na nakaserola niya ilagay, kasi ito ilalagay po sa rep ito para sa bukas pa ito, para malasa. So hindi naman siguro masama yung sinabi ko. Nasabi ko dapat ay nakadamit at saka sa pagtitimpla dapat talaga malinis, sabi ko sa kanya. Kasi sabi ko sa negosyo, syempre pagka nakitaan tayo ng hindi maganda, baka hindi na umulit. Yun ang sabi ko. So ganun po mga amigo, kaya papaano ang gagawin sa negosyo talaga, kagaya nung nakaraan, 'di ba? Ginawan kami ng chismis na sabing ganun may langaw daw yung tinitinda namin. Syempre para hindi na maulit 'yon, sa pagpe-prepare pa lang dapat maayos na. Kasi 2 beses ko na po kasi nakita kahapon at saka ngayon na nakita ko na nagpe-prepare siya na nakahubad, sabi ko, tapos yung bracelet niya ayaw niyang hubarin. Tapos nasasama na sa manok habang hinahalo. Sabi ko pwede mo naman hubarin muna, tapos at saka pagka natapos, ibalik mo uli. Pero sabi ko, sasama yung loob niya kung nasasabihan ko siya kasi ito ay para sa kanya, hindi naman para sa akin. So, ayun. Ang ayoko kasi yung baka maya magdamdam. Alam niyo naman, 'di ba? Minsan si Chamami rin, maramdamin din 'yon. Maramdamin sila pero madaling maka-move on. Yun lang po mga amigo. Kasi siya naman nagsabi sa akin na, Kuya Ro, wala na pa ang pwede kong itimpla sa ginawa natin. Sabi niya sa manok. So, tinuturuan ko sila ng iba't ibang panlasa na kung saan pwede nilang talagang pagka ibinenta, yung mga customer ay babalik-balikan. So sa tagal ko na pong nagluluto ng manok, alam ko na po kung ano yung masarap na timpla, ganun po. So sa kanila kasi kadalasan asin lang po mga amigos, pinipirito nila yung manok, yun na po. Wala silang hindi sila naglalagay ng mga harina, hindi sila naglalagay ng kung ano-ano. Ganun po mga amigo. Si Elvis, cuando tú para preparar de pollo, poner ingrediente, más mejor con tú tiene ropas así, para presentable, así, para sí. Presentable, ¿no? Sí, cuando trabajo, sí, también esto, cuando tú preparas mejor sacar para no poner, sí, para no poner de ingrediente aquí, sí, más mejor. Vale, así eso no para para mí, para ti también, para sí. Tú sabes. No, perdóname cuando tu corazón mal conmigo, ha. Solo yo hablar la verdad para para eso, no para mí, para eso, para ti. So, pakailamero po ba ako mga amigo? Pasensya na po pero alam ko po kasi yun tama talaga na yung paano i-prepare ng maayos at malinis. Kahit naman po sa yung 'di ba yung kahit yung namin yung resto ng company na JFC, nakita ko kung paano po sila mag-prepare. Malinis po. So sana pwede
pwede rin i-ano sa kanila. Pwede rin i-apply sa kanila yon. Basta turuan lang. So sabi niya, sige sa susunod, bukas kapag nag-prepare siya, aayusin na niya. Yun ang sabi ni Elvis. O magdadamit na siya. Ganun po mga amigo. Kasi nakita ko kanina pinapawisa po, tagaktak yung pawis niya. Tapos naghahalo siya ng manok. So ganun po mga amigo. Ngayon lang kasi hindi ako mapagsalita kasi na ayoko na yung sasama yung loob sa akin. Ayoko sasama yung loob sa akin na pagka yung mga ganung pagkakataon po. Ano pinag-usapan niyo ni Elvis? Ba't tagal niyo mag-usap? Saan? Doon kanina? Kanina. Hindi, sa yun, sa paglalagay ng ingredients sa manok. Nga. Yung nakita ko nga ito gumagawa ng nilagay mo sa Kaso sinabihan ko si Elvis. Sinabihan ko si Elvis na kapag nagpe-prepare, tanggalin yung bracelet. Naka-bracelet kasi. Tapos nakahubad siya. So, yung pawis. Kailangan ko malinis. Yung sabi ko kay Elvis. And, iniisip ko baka ako nagtampo yung tao. Kaya sinabihan ko na, Elvis, huwag ka ako magagalit sa akin. Sabi ko sa kanya ganun. Para kako, sa'yo din kako to. Kasi pag may nakakita ka akong kliyente na nakahubad ka, tapos nagpe-prepare ka, hindi okay, sabi ko ganun sa kanya. Tapos, sa company ka ako namin, sabi ko yung GFC, in-explain ko yung GFC, di ba, yung sa atin. Di ba, talagang yun, may standard talaga, Nakita mo kung paano sila mag-prepare, naka-hairnet sila, naka-gloves, no? Di ba? In-explain ko kay Elvis yun, baka kasi mamaya, magtampo sa akin, baka sabihin pinakikialaman ko yung ginagawa niya. Kasi nagtanong siya sa akin, ano raw ba yung timpla pa sa manok na po pwede. O de, tinuruan ko siya. So nag-blender ng kamatis, tapos may sibuyas, may bawang, asin, binlender yon. Parsley. Hindi ako naglagay kasi iba yung hindi nila magugustuhan pag may parsley. Ayaw nila ng ganung lasa. So yun lang. Tapos kasi yung ibebenta na yun para bukas pa. So para manuot yung lasa. Kaya sabi ko i-prepare niya na ngayon. Ayun, naituro ko naman na maayos. Tapos sabi ko sa kanya ganito yung pag iluluto mo na kako, iyaano mo sa maraming sa may hindi, iyaano mo sa harina na may baking powder, na may asin at saka sa may na may pepper o paminta. Tapos ihahalo niya kako ganoon. Sabi ko sa kanya, tinuro ko sa kanya. Tapos ayun, after noon kinausap ko na nga siya about dun sa sabi ko dapat malinis. Malinis dapat yung pagkakagawa. Tsaka dapat nakadamit kasi nakahubad nga kanina Pero kinausap ko na si Chamame. Sabi ko, Chamame, pakisabi kay Elvis na na baka ako magalit sa akin kasi sinasabihan ko. Sabi niya, sasabihin naman daw niya si Elvis. Kasi si Mami malinis no? Nakita mo pa nag-prepare si Chamame. Kaya lang, minsan talaga hindi maiiwasan kapag may bumibili. Yung pera, yun, bibigay tapos hindi ilalagay na lang tapos merong kliyente na bibili. Kailan bilang mo silang tong? Meron naman nga. Naka, bakit umiiyak ako? Mukhang kawawa naman Halika na, umiiyak ako. Apoyo? Ha? Huwag kayo rar, apoyo? Ha? Huwag kayo rar. Apoyo? Por qué? Parang kawawa parang kinakawawa Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.